Bismillah. Sounds check. Dinig po ba? Sounds check. Sounds check. Dinig po ba? Sounds check. Paki-comment lang po kung dinig, inshallah. Bismillah. Dinig po ba? Bismillahirrahmanirrahim. Paki-comment lang po kung nadidinig nyo ako, inshallah. Tayo ay magbibigay ng konting payo una sa aking sarili. Paki-comment lang kung naririnig po, paki-share na rin tong video natin, inshallah. Kung naririnig po ninyo, paki-comment lang po, paki-like o paki-thumbs up, inshallah. At hanggang nandito tayo sa pwesto ay magbibigay lang tayo ng payo una sa aking sarili, sunod sa mga kapatid natin. Mashallah, jazakumullahu khairan, Rizwan, mashallah. Rabbi israli sadri wa yasimri amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katotohanan, ang lahat ng pagpupuri at pagdadakila ay nauukol lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Tayo'y pumupuri, sumasamba, humihingi ng gabay, kapatawaran, laban sa kasamaan ng ating mga sarili. Kung sino man ang patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa reliyong Islam, ay walang makapagliligaw sa kanya. At kung sino man ang hayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maligaw, ay hindi siya makakatagpo ng gabay, maliban sa gabayan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Saksiyan natin na walang ibang Diyos, Rab, na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba, liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At saksiyan natin na si Allah ay nag-iisa. At saksiyan natin ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumakanya nawa ang habag at pagpapala, pagpugay, naway mapa kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. 10 ng kanyang mga sahaba, kasamahan, tagasunod, 10 ng kanyang mga pamilya, at sa lahat ng mga taong tumatahak at tatahak at tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Alhamdulillah ala kulli hal, mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa mga kababayan natin, magandang gabi, araw o oras man sa inyong kinalalagyan ngayon. Kung sino man ang makakaabot ng video na to at nakakapanood ng live na ito at makakapanood pagkatapos natin magpaliwanag, naway hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang gabay, ang kaalaman at taupikan at malaman natin kung ano nga ba ang totoong reliyon. At ako nga po pala, mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, sa mga kababayan natin, ako po si Abdul Rashid Pabre, isang balik Islam. Balik Islam po, ang nanay ko ay Bicolana, ang tatay ko ay Ilocano, ako naman po ay Manila Boy, Tagalog, na lumaki, Tubong, Bulacan. At doon, nakapag-aral at naging binata at nagkaroon ng pamilya at nakapag-abroad, nakapunta ng Saudi Arabia, nakapunta ako sa Middle East, sa Bahrain, sa Riyadh, sa Kuwait, at alhamdulillah, at nagkaroon ako ng interest patungkol sa pananampalatayang Islam. Yun po, at ako po'y tinatawag na Balik Islam. Ang ating paksa, bago natin simulan, ang ating paksa po ang tatalakayin po natin, mga kababayan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sino nga ba si Allah? Allah subhanahu wa ta'ala. Sino nga ba siya? Sino ang dapat sambahin? Yung tagapaglikha o yung inilika? Bago tayo pumunta ron ay nais ko munang iparating sa mga kababayan po natin na makakapanood itong video na to at nanonood at inaabot itong video na to, na dapat po malaman po muna natin kung ano ang reliyong Islam. Ano ba yung reliyong na pinababa ng Panginoon dito sa daigdig? Ano ba yung totoong reliyon? Opo. At bago ko simulan yung topic na sino si Allah, dapat ko munang ipaliwanag sa inyo na malaman nyo kung bakit kailangan ng tao ang tamang reliyon, gabay, patnubay. Bakit? Kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Bada'udu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Sa araw na ito ay aking kinumpleto at ganap ang din na ito at aking kinumpleto ang aking biyaya at pinili ko sa inyo ang Islam bilang pamamaraan, kumpletong pamamaraan ng buhay ng tao. Ito ang Islam. Yun po ang Islam, mga kababayan, na reliyon na galing sa tagapaglikha. Reliyon ng lahat ng mga sugo at propeta. Ito yung Islam. Taib. Kaya yung mga kababayan, dapat maunawaan natin kung ano ba yung purpose ng pagkalikha sa atin ng Panginoon. Ano ba ang gagawin natin dito sa daigdig? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Bada'udu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. At hindi raw nilika ang mga jin, ang mga engkanto at ang mga tao at nagpadala ng lahat ng mga sugo at propeta sa napakataas na uri at layunin at bukod tangi upang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tahib. Ang Islam, ito'y gabay sa sanlibutan at ang purpose ng pagkalikha sa atin ng tagapaglikha ay sambahin lamang siya at puriin at wala nang iba pa. Kaya nasabi ron sa banal na Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. At hindi raw nilika, ulitin natin, at hindi raw nilika ang mga jin, mga engkanto, at ang mga tao, at ang mga sugo at propeta, at nagpadala ng lahat ng mga sugo at propeta sa napakataas na uri at layunin at bukod tangi upang sambahin lamang ang tunay na Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Inna dina indallahi al-Islam. Tunay sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang tatanggapin ay dinul Islam. Wala na siyang tatanggapin maliban sa Islam, mga kababayan. Kaya po kami ay nagpapahayag, nagdadawa, nagbibigay ng nasiha, payo, dahil ito'y wahi, revelasyon, na wahi ng habilin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bawat mu'min, alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal, balighu ani wala uaya. Ipahayag, iparating na kahit isang bersikulo o aya mula sa Quran. Ipahayag na si Allah ang dapat sambahin yung tagapaglikha. Ayun po ang misyon ng mga sugo at propeta. Kaya po kami mga Muslim, ito'y wajib, obligado na ipaliwanag, ipalaganap ang katuruan ng Islam na nag-iisang Diyos lamang ang dapat sambahin at wala ng iba pa. Balighu ani wala uaya. Ipahayag na kahit isang bersikulo mula sa banal na Quran. Opo, yan po Quran. At alhamdulillah, ala kulli hal, mga kababayan, na inaanyayahan po namin kayo na magsuri at magtanong kung ano nga ba ang Islam, kung sino nga ba ang mga Muslim, ano ba yung purpose ng buhay natin dito sa daigdig. Tandaan po natin, mga kababayan, tayo ay panandalian lang dito sa daigdig. Wallahu alam kung kailan, hanggang kailan tayo dito mananatili sa daigdig. Subhanallah. Taib. At ito'y paalaala lang una sa aking sarili, la ikraha fid-din. Walang sapilitan sa reliyong Islam. Wala po kaming karapatan na kayo'y pagmuslimin o pilitin o sabihin na kayo may tama. Hindi po kami namimilit, hindi po kami humihingi sa inyo ng love offering o sabihin na kayo po ay magmuslim. At hindi po kami nagre-recruit, hindi po kailangan ng Islam. Kahit ako, ikaw, sino man sa amin, hindi po kami kailangan ng pananampalatayang Islam. Bagkus, tayo pong mga tao ang may kailangan sa pananampalatayang Islam. Ako po, taib. At yun, mga kababayan, na dapat malaman nyo po kung ano yung Islam. Yung pinaliwanag natin, kung ano nga ba ang Islam sa mga hindi pa alam ng mga kababayan po natin. Ang Islam po ay salitang Arabic na Islam na nangangulugan na root ay salam. Ito'y Arabic na salita na galing sa tagapaglikha na kung itatranslate sa mahalapit na kahulugan, ito'y root ay salam, kapayapaan. Na kapayapaan, ang ibig sabihin ng Islam, kapayapaan na pagsunod, pagsuko, pagtalima, pagpapasakop sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin po ng Islam sa wikang Arabic, pagsunod, pagsuko, pagtalima. Root ay salam, na ibig sabihin ay kapayapaan. Ang Islam po, mga kababayan, ay hindi po siya bagay, hindi pagkain, hindi lugar.
hindi tribo, hindi taga Mindanao, hindi taga Saudi, hindi ako mahaba, malbas, hindi Maranao, hindi Tausog, hindi Pilipino, hindi Chinese. Ang salitang Islam po ay ito'y Arabic na nangangahulugan na root ay salam. Ito'y reliyon na galing mula sa tunay na Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit nga natin kanina na pinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Injil Gabriel ang banal na Quran at ang Islam dito sa sanlibutan upang magkaroon ng gabay ang sanlibutan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Bada'udu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'ahmati wa raditu lakum islamadina. Sa araw na ito ay aking kinumpleto at ganap ang din na ito at aking pinili ang Islam at kinumpleto ang aking biyaya at pinili ko sa inyo ang Islam bilang pamamaraan ng buhay. Subhanallah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinili ko ang Islam na reliyon sa inyo at kinumpleto ang aking biyaya at pinili ko ang Islam bilang pamamaraan ng buhay. Ayun po ang Islam, mga kababayan. Sa Islam din po, mga kababayan, ay dapat maunawaan nyo po na sa Islam po itinuturo rito ang pagsamba sa tagapaglika. Wala po kaming sinasamba na bato, krus, kahoy o semento o ano paman. Ang aming sinasamba ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Siya'y nag-iisa. Siya'y Panginoon ng lahat ng mga sugo at propeta. Lahat ng mga nabi, lahat ng mga propeta, lahat ng mu'min, lahat ng Muslim, saan man sulok ng daigdig, obligado sa kanya ang magsala, magdasal, sumamba, pumuri, dumakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Bakit natin kailangan purihin, sambahin ang tunay nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala? Nagpakilala ang Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Bada'udu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'abudni wa aqimi as-salata li dhikri. Sa malapit na kahulugan, innani annallahu la ilaha illa ana fa'abudni wa aqimi as-salata li dhikri. Katotohanan, walang pag-aalinlangan, ako ang Allah, walang sino man ang may karapatan at karapat dapat sambahin bukod sa akin. Wala akong katambal na kung kaya kayo ay mag-alay ng sala, pagdarasal, bilang pagpupuri at pagpapalaala sa akin. Naam, taib. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsabi sa banal na Quran na siya lamang sambahin at bukod tangi at mag-alay ng takdang oras ng sala bilang pagpapalaala at pagpupuri sa kanya. Taib. Naam. Bakit kailangan ng isang tao na makilala niyang naglikha sa kanya? At kailangan mong magdasal sa tunay na tagapaglika. Ito'y paalaala na lahat tayo ay dapat sumamba, pumuri, dumakila, magpasalamat, humingi ng gabay, humingi ng biyaya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tandaan natin, mga kababayan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na napakabilis at temporary lamang tayo rito sa dunya. Naam, taib. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na qala ta'ala sa banal na Quran, Bada'udu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin da'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ang bawat kaluluwa, ang bawat may buhay ay makakalasap, makakaranas ng kamatayan at ang muling pagkabuhay muli ay ipagkakaloob sa kanya ang lubos na kabayaran. Subhanallah. Kaya yun, ay temporary lang tayo rito, mga kababayan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Marami nang nauna sa atin na nabumalik na kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa yaumul qiyamah, sa araw ng muling pagkabuhay, ay haharap tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na mag-isa. Hindi natin kasamang kotse, bahay, ari-arian, pera, kayamanan, karir, diploma, ano man ang natapos mo rito sa mundo, at hindi mo sinama ang Islam, ikaw ay may pananagutan sa iyong sa kabilang buhay at pananagutan mo sa iyong tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala, na ikaw ay haharap sa iyong Rab, sa iyong Panginoon, na kung bakit ito ang Islam, pinaliwanag ng mga taong nagdadawa, nag-aanyaya sa Islam, pero hindi mo tinanggap ang Islam. Mananagot ka sa iyong libingan. Wayadu billah. Allahu Akbar. Tayyib. Naam. Bilang isang Muslim,
ito'y tungkulin na ang pagdadawa at ang pagpapaliwanag na kahit isang bersikulo o aya mula sa Quran. Ito'y tungkulin ng bawat Muslim na kahit isang bersikulo o aya mula sa Quran, ipaliwanag mo lang si Allah ay nag-iisa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sabihin mo, O Muhammad, si Allah ang nag-iisa. Ipahayag natin si Allah ang nag-iisa. Allahus samad, Allah ang walang hanggan, ang ganap sandingan ng lahat. Lam yalid wa lam yulad, hindi siya ipinanganak at lalong hindi siya nagkaanak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, at sa kanya ay walang mahalin tulad. Subhanallah. Kaya ito mga kababayan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hanggat nandito tayo sa mundo, ay isama niyo po sa pagsasaliksik ang pananampalatayang reliyong Islam. Wala naman pong mawawala kung ating itong susubukan. At nabanggit ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. At sino raw, eka, ang maghanap, umanap pa ng ibang reliyon bukod sa Islam, ito'y hindi tatanggapin mula sa kanya, at sa kabilang buhay ay kabilang siya sa mga talunan at nawalan. Subhanallah. Kaya yung mga kababayan, sino eka ang maghanap ng iba pang reliyon bukod sa reliyong Islam, ito'y hindi tatanggapin mula sa kanya, at sa kabilang buhay ay kabilang siya sa mga talunan at nawalan. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. At sino raw ang maghangad ng iba pang reliyon bukod sa Islam, ito'y hindi tatanggapin mula sa kanya, at sa kabilang buhay ay kabilang siya sa mga talunan at nawalan. Subhanallah. Kaya kaming mga Muslim, mga kababayan, at sa mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lalo na po sa mga bagong yakap pa sa pananampalatayang Islam, isama nyo po na sa dua natin, mga balik Islam, mga born Muslim, ano man ang lahi at tribo mo, lahat tayo ay magdua, manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, humingi ng gabay, kapatawaran, hingi natin yung kaalaman, Rabbi Sidni Ilma, Ya Rabbi Sidni Ilma, Ya Rabbi Sidni Ilma, Rabbi Sidni Ilma, na Ya Allah, papasukin mo kami sa iyong paraiso, Ya Allah, at Ya Allah, gabayan mo kami, bigyan mo kami kaalaman, Ya Rabbi Sidni Ilma, o Allah, bigyan mo ko ng kaalaman, o Allah, bigyan mo ko ng kaalaman. At wajib, obligado rin, tungkulin din sa isang mu'min, mananampalataya, na magsaliksik, maghanap, mag-obligado tayo na mag-aral sa ating pananampalataya. Ito'y wahi, ito'y pinag-utos, habili ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang paghahanap ng kaalaman, ito'y tungkulin, ito'y obligasyon ng bawat Muslim. Ikaw man ay lalaki o babae, obligado sa isang mananampalataya. Ito'y payo una sa aking sarili, sunod sa inyo, na tayo ay mag-igib, mag-aral sa pananampalatayang Islam. Tayyib? Naam. Payo ko naman sa aking sarili at sa mga kababayan natin at sa mga kapatid natin na bagong Muslim, na tayo ay magsaliksik at magsumikap at hilingin natin kay Allah ang gabay. Kasi si Allah ang maggagabay sa lahat. At ang ating kukuhanan ng kaalaman, yung mga tao na pagkakatiwalaan, yung mga taong salapusali, yung mga sumusunod sa salap, sumusunod sa mga pinag-utos ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang hadith, ang kanyang sunnah, at ang kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran. Ang kukunan natin ng kaalaman, kahit sikat pa yan, kahit sino pa yan, kahit nakapag-aral pa yan, kung saan man mataas ang pinag-aralan niya, pero kapag ito ay labas sa katuruan ng hadith, sunnah ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taliwas, at sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran at ang hadith at sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa dalawa na yon,
ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kitab Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sumalungat at hindi natin na-confirm at tinanong at sa nakapag-aral at yon hindi sinabuhay na nakapag-aral at nagbahagi ng kaalaman at labas naman sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito'y lumalagpas na sariling Islam at walang basihan. Huwag po natin kunan ng kaalaman. Subhanallah. Ito'y payo una sa aking sarili na panghawakan natin ang pagsunod sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang hadith, at ang kitab Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang Quran, para hindi tayo maliligaw. Dahil napakahirap, napaka-sensitibo ang pag-aasaliksik ng kaalaman. Baka yung sikat na kinukuhanan po natin ng kaalaman ay hindi naman pala pagkakatiwalaan at lumalagpas sa katuruan ng sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang hadith, at ang Quran, kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po ako ulama, hindi po ako ustad, isa lang po akong brother na kasalukuyan na nag-aaral, nagsasaliksik ng pananampalatayang Islam. Hindi po tayo rito nagpapatawa, hindi po tayo nagbibigay ng kung ano-anong komento. Ang bagkos, ang binibigay natin dito, yung katuruan na dapat na nating pagtulungan at pag-aralan at makipagsangguni tayo sa ating mga guro, sa ating mga ustad, ulama na sapat na may kaalaman, at doon tayo magtatanong. At sumusunod sila sa hadith, sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at Quran, kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag lumagpas ay mauhulog sa bid'ah. Kaya yun, kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin pinnar. Ang lahat ng innovation, lahat ng pagbabago at panggagaya ay humahantong sa pagkaligaw, at ang pagkaligaw ay napupunta sa jahanam, impyernong apoy. Wa'yadu billah, Allahu musta'an. Kaya mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, na tayo, mga magkakapatid sa pananampalatayang Islam, ang tunay na magkakapatid, pinapayuhan ko una sa aking sarili, sunod sa inyo, na tayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at sumunod sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, kitab, at sumunod sa hadith, sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang hadith, sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kitab Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hawakan natin ang mahigpit itong Quran at tayo ay magsaliksik ng tamang kaalaman, dahil ang kaalaman, ito ang tagumpay bago tayo makapasok sa Al-Janatul Firdaus. Allahumma amin. Tandaan po natin mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, na tayo ay panandalian lang dito sa daigdig. Isa rin sa wahi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'anaka garibun abirus sabil. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gawin mong ang buhay mo rito sa daigdig na parang isang manlalakbay, na parang isang dayuhan, na dahil dito sa daigdig ay napakadali lang ng ating buhay. Hindi ito ang buhay natin dito mga kapatid. Kun fid dunya ka'anaka garibun abirus sabil. Gawin mo ang buhay mo rito sa daigdig na parang ekstrangherong manlalakbay, na tara lang tayong dumadaan dito. Dahil dito ay temporary lang tayo. At sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sidnul mu'min wa janatul kafir. Itong mundo raw ay bilog at masalimuot, at itong mundo ay maganda sa mga hindi mananampalataya. Itong mundo ay kulungan ng mga mu'min mananampalataya. Ito'y pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mu'min, sa mga Muslim. At ito naman ay paraiso ng mga non-believers, mga na hindi naniniwala, hindi mananampalataya. Bakit po natin nasabi na ito'y paraiso ng mga non-believers, mga hindi naniniwala, mga hindi mananampalataya? Bakit? Kasi sa mga hindi mananampalataya po ay magagawa nila lahat: inom, bisyo, sigarilyo, drugs, pagbebenta ng shabu, pagbebenta ng baril, pagpatay, pambababae, panlalalaki, kung ano-anong ginagawang kalokohan, pagnanakaw, krimen, subhanallah. Inom, bisyo, babae, sugal, lahat na nandito sa dunya. Magagawa mo sa mundo.
magagawa ng hindi mananampalataya. Pero sa amin pong mga Muslim, ito'y kulungan. Bakit? Ito'y kulungan ng isang mananampalataya, ng mga mu'min. Lahat ng Muslim, ito'y kulungan namin. Dahil dito ay temporary lang tayo. Ito'y kulungan. Dahil napakaraming fitna nagkalat dito sa mundo. Sa Muslim, bawal ang inom ng alak, bawal ang bisyo, sugal, babae, droga, pagpatay, subhanallah, pambababae, panloloko, panggagancho, subhanallah, haram na sugal, mga bisyo, wayado billah. Maraming bawal sa Islam. Dahil kapag sinunod mo ang Islam, sinunod mo yung Diyos, sinunod mo yung tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Bada'udu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, faistabikul khairat, at kayo ay magsipag-unahan sa mga mabubuting gawa. Di ba? Ayun po ang tinuturo sa pananampalatayang Islam, ang magsipag-unahan sa mga mabubuting gawa. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Bada'udu billahi minasyaitanir rajim, fa innamal usri yusra. Katotohanan, ang kahirapan ay may dalang ginhawa. Ito'y pagsubok sa amin, itong dunya. Lahat naman ng tao ay lahat ay may pagsubok, may mga suliranin. Kaya ito'y pinapayo ko una sa aking sarili, sunod sa inyo, at lalo na sa mga kapatid natin at sa mga hindi pa Muslim. Kung ano man ang kasalanan na gawa natin sa mundo at marami tayong kasalanan, tayo ay magbalik sa tunay sa tagapaglikha, magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa tagapaglikha na tunay. Ito'y mapapakinggan nyo lang sa Islam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qal, Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at tawabun. Ang angkan daw ni Adam alayhisalam, angkan, tayo yun. Tayo ang angkan ni Adam alayhisalam ay likas na makasalanan, nagkakamali. Ang pinakamainam sa mga makasalanan, yaong nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa aming mga Muslim, ay nabanggit natin na kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at tawabun. Ang angkan daw ni Adam alayhisalam, tayo yun. Ang angkan ni Adam alayhisalam ay likas na makasalanan, nagkakamali. Ang pinakamainam, ang pinakamaganda sa mga makasalanan ay yaong nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Na huwag natin hahayaan na daratnan tayo ng kamatayan liban lamang na mga tunay tayong alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayun po ay payo una sa aking sarili, sunod sa inyo, mga kapatid ko sa Islam, sa mga bagong Muslim na naghahanap ng kaalaman. Tayo ay mag-aral, pumasok sa mga eskwelahan, sa mahad. Tayo ay mag-aral ng pananampalatayang Islam at kunin natin yung hadith, sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at Quran, kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa napagkasunduan ng mga scholar, ng mga ulama, ng mga sahaba, ng mga ginawa ng mga salaf o salih. Una, yung Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung kitab. Pangalawa, yung sunnah, kitab ng yung sunnah, hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijma ng mga salaf o salih, mga ulama. Tapos yung qiyas na napagkasunduan na apat na imam. Si Imam Shafi'i, Imam Ahmad Hanbal, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, rahimahullah, yung apat na imam. At yung apat na sahaba, si Abu Bakar Siddiq, si Omar bin Al-Khattab, si Uthman bin Affan, si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Ayun ang pagkukunan natin ng mga kaalaman, yung mga salin lahi at yung mga tinuro nila ng mga salaf o salih, mga salaf, mga sinaunang tao, yung ating mga sahaba at ang ating imam, na apat na imam, na dapat kung ano yung mga tinuro nila, mahalin natin at ipaglaban natin, mahalin natin ang ating mga imam at ang ating mga sahaba. Huwag natin silang siraan dahil kung wala ang mga sahaba, hindi rin mapapalaganap ang Islam. Isa rin sila sa mga nakipaglaban sa panahon ng mga jahiliya, wayado billah, sa Madina, sa Saudi, sa mga nakipaglaban. Yan si Omar bin Al-Khattab, si Abu Bakar As-Siddiq, si Omar bin Al-Khattab, si Uthman bin Affan, si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum, yung apat na sahaba, yung mga nakipaglaban sa mga panahon nila, sa panahon ng Islam. Subhanallah. At yung apat na imam, si Imam Shafi'i, Imam Ahmad Hanbal, Imam Abu Hanifa, Imam Malik. Subhanallah. Yung apat na imam at apat na sahaba,
ay sukunan natin sila ng mga inspired natin kung paano sila pinalaganap din ang Islam, ng mga katuruan ng Islam. O yadu billah. Yung apat na sahaba, wag natin silang malitin, wag natin insulto yung apat na sahaba. Si Abu Bakar As-Siddiq, si Abu Bakar As-Siddiq, si Omar bin Al-Khattab, si Uthman bin Affan, si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Sundin natin sila. Sila'y sahaba ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ito ay payo na tayong mga Muslim ay tunay na magkakapatid sa din. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwa, faslu baina aqwaikum wa taqullaha la'allakum turhamun." Katiyakan ang mga mananampalataya ang tunay na magkakapatid sa din, na kung kaya kapag may nag-away o nagpatayan sa dalawang grupo, katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala, haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. At wag natin ahayaan na daratnan tayo ng kamatayan, liban lamang nakapagbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Walang ibang Diyos, Rab, na karapat dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. At yon mga kababayan, bilang pagtatapos at sa mga makakapanood at nanonood ng video na to, at inaanyayahan po namin kayo sa mga hindi pa Muslim, non-believers, na saliksikin, isama nyo po sa pagsasaliksik ang pananampalatayang Islam. Wala naman po mawawala kung itong isusubukan nyo. La ikraha din, walang bayad, walang sapilitan sa rinyong Islam. Kaya ito, mga kapatid, mga magulang at sa mga kababayan na manonood nito, ako po si Abdul Rashid Pabre, isang brother, kapatid nyo sa Islam, mga kapatid ko sa Islam, Muslim, at sa mga kababayan ko, kakilala sa Facebook, kakilala, at mga makakapanood nito, inaanyayahan ko po kayo na saliksikin ang pananampalatayang Islam. Ako po ay bumabati sa mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru dawana inalhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa mga kababayan ko, maraming salamat po. Gabayan nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala.